So, good day everyone. So, another day, another aral na naman tayo tungkol kay GERD and anxiety. So, ang itatopic natin ngayon guys, isang katangian din ng anxiety to, na kung saan talagang isa sa mga nakikita ng mga therapy, psychology and psychiatrist na nagpapahirap talaga sa may mga anxiety and panic attack. So, ito yung tinatawag na catastrophizing. Ang katangian kasi ng catastrophizing, ito yung klase ng thinking natin sa isip natin na kaya niyang pagdugtog-dugtungin yung mga pangyayari. Para siyang kaya niyang gumawa ng isang istorya sa isip natin at mga kwento na mga miserable at nakakatakot at pipilitin kanyang paniwalain doon. So, magbibigay ako sa inyo ng example tungkol dyan. Meron akong isang follower na hindi siya yung involved Hindi siya. Wala siyang symptoms, hindi siya yung involved. Pagka nagkakasakit yung anak niya, yung tatay niya, yung mga magulang niya, umiiral yung catastrophizing. Yun sinasabi kong kaya nang gumawa ng catastrophizing thinking na gumawa siya ng kwento. Na pagka daw nagkakaroon or nagkakasakit yung anak niya or mga magulang niya, ang iniisip niya agad, baka ma-emergency, baka kung ano agad mangyari sa mga magulang niya. At kung ano-ano na, baka mapahamak, baka kung ano yung pinaka-worst na mangyari sa pamilya niya. So sa madaling sabi, ang catastrophizing, isa sa mga pinakamalaking katangian niya, yung automatically nagja-jump up agad siya sa pinaka-miserable and na worst scenario na nakakatakot kung bakit humahantong tayo sa mga matitinding klase ng takot at panic attack. Isa ang catastrophizing dyan. Ano pa ang katangian niya? Isa pa. Ito rin yung katangian ng catastrophizing na pagka tayo naman ang na-involved, may sumakit sa atin, jump up agad sa worst scenario. For example, hindi lang tayo, mababaw yung hinga natin dahil nag-hyperventilation tayo or nag-overthink tayo, nininervyos tayo, mababaw yung hinga natin dyan pag ganon. Kasi nasa flight, fight, freeze response na yung utak natin. Ang gagawin ng catastrophizing thinking natin, ang sasabihin niya sa isip mo, nahirapan ka na huminga, baka atakihin ka na sa puso. Baka kung ano nang mangyari sa'yo. Kaya niyang gumawa ng tinatawag na fear to fear scenario. Nahirapan ka huminga, fear number 1. Fear number 2, ang sasabihin niya sa'yo, baka atakihin ka na sa puso. Baka masugod ka na sa ospital. Baka kung ano nang mangyari sa'yo. Yan ang katangian ng catastrophizing. Pangalawang katangian niya. So, ano pang katangian niya? Yung isang klase ng katangian din na kaya niya rin agad mag-conclude sa mga bagay na automatic na hindi pa agad nangyayari sa future. So for example, ako sa akin nangyari to. Wag na lang tayo. During my panic attack, during my anxiety, ang catastrophizing ko paano na yung negosyo ko, paano na yung pamilya ko, paano na yung mga mahal ko sa buhay, paano na yung sunod na mangyayari sa akin, kung ano na. Parang naghahabilin na nga ako Alam niyo yun? Ganon, dati, nung kasagsagan ko ng anxiety and panic attack, parang gusto ko nang ihabilin lahat ng bagay na nangyayari sa akin. Ganon klase ang katangian ng catastrophizing. Kaya niyang i-advance yung mga future worst scenario at mga nakakatakot niya, mga miserable, sobrang miserable yung ipapatingking niya sa'yo. Yan ang katangian ng catastrophizing. So,
Bakit yan in-explain ngayon at bakit yan yung topic natin ngayon? Isa yan. Isa sa pinaka-major ng anxiety na kung bakit talagang nahihirapan tayo. And the last na katangian ng catastrophizing, kaya kanyang paulit-ulit nagawa ng kwento. Pipilitin at pipilitin kanyang maniwala sa kwentong walang katuturan. For example, meron akong isang follower na may sumasakit yung dibdib niya sa bandang cleavage. So, nagpa-ECG siya. Yan, hanggang sabi ng doktor, normal naman. Pag uwi sa bahay, magkakatastrophize na naman. Hala, baka meron lang hindi nakita sa ECG, sa mga lab test ko, hanggang hindi ka makokontento doon, hanggang makakaisip ka na naman na baka mag second opinion ako kasi ramdam ko yung sintomas bakit ganon, normal daw pero iba yung pakiramdam, nararamdaman ko. Sasabayan yun ng catastrophizing, yung nararamdaman na yun. Kung bakit madami mga may anxiety na kagaya natin na dumadami yung nakakaharap nating doktor, dumadami, lumalaki yung gastos natin na paulit-ulit kasi hindi tayo nakokontento sa mga test na pinapagawa natin. Isa yan sa mga katangian ng catastrophizing. Sasabihin niya sa thinking mo na papaniwalain ka niya na baka hindi lang may nakita yung doktor, baka nagkamali yung doktor, pagawa mo ulit. Ganon niya, sobrang overprotective yung katawan natin, ganon siya papaniwalain ka niya, ganon siya talaga mangbaliw sa atin. Kaya isa sa mga kahit nung binasa ko yung libro ng CBT na nabili ko, isa sa mga highlights talaga doon na nagpapahirap sa anxiety yung catastrophizing. Kaya dapat dyan kayo magkaroon ng aware. This is a time na gumising kayo guys, magkaroon kayo ng aware sa kung paano kayo nag-iisip, kasi ganyan ang manifestation or kung paano gumagana yung catastrophize sa thinking natin, kung paano niya tayo takutin lalo, gagawa ng kwento at mga kwento na yon pipilitin niya tayong paniwalain. Pero pagka nagkaroon tayo ng aware, ito na naman yung sinasabi ng isip ko ng mga war scenario. Pagka nahuhuli nyo yun, magkakaroon kayo ng aware. Ang susunod yung gagawin doon guys, hanapan nyo agad ng evidence. Kung ano yung mga sinasabi ng thinking ng catastrophizing na yan, hanapan nyo siya ng evidence. At i-challenge nyo kung meron ba talagang katotohanan yun. Based sa mga doctor, science, or mga lab test na pinagawa ninyo. Pero madami talaga mga anxieties, catastrophizing lang. Nadadala tayo ng mga thinking natin kasi hindi tayo aware. Ang clue doon, bibigyan ko kayo ng clue, hulihin nyo kung paano kayo mag-isip. Kasi talagang kahit ang CBT na libro at mga therapy, diyan talaga sila nagpo-focus sa catastrophizing, kung paano umiiral yung mga takot ng isip na sinasabi ng isip ninyo. Ganon yun. Kaya sana itong topic na to may matutunan kayo. Sana na i-deliver ko ng maayos kasi ito yung pinaka-importanting topic na pwede natin makatulong na malaki sa atin para gumaan-gaan yung anxiety natin pagka nahuli natin yung catastrophizing natin. Sana na i-deliver ko ng tama sa inyo. So yun lang muna guys, maraming salamat, magandang gabi, bye bye.